Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa 2 apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang 2, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at mga eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lang ang mga ordinaryong mga tao ang pumunta sa templo na narinig nila ang balita ng pagpapagaling sa pilay. Pati na ang mga leaders ng relihiyon ng mga Hudyo ay dumating din. Ang mga dumating ay ang mga pare, mga gwardya ng templo, mga Saduseyo. Tandaan natin na ang mga Saduseyo ay isang pangkat na mga Hudyo, mga leaders sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya nung mabalitaan nila na si Jesus ay muling nabuhay, mas lalong nagulat at siguro nagalit pa sila. Nagalit sila na itinuturo ni Pedro at ni Juan ang tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Pero maggagabi na noon, kaya ipinakulong na lang nila ang 2 upang imbestigahan sa kinaumagahan. Pero hindi mapigilan ang pagkalat ng himala. Mas lalong dumami ang naniwala, kaya umabot na si 5,000 ang naniwala kay Jesus. Kinaumagahan, dumating ang mga pinuno ng bayan, kasama na sina Anas, Caifás, Juan at Alejandro at mga maraming matataas na ranggo sa kanilang kapulungan. Tinanong nila ang 2, sa anong kapangyarihan nagawa nila ito? Kinuha ni Pedro ang pagkakataong ito na magsalita tungkol kay Jesus. Ang pinapatay nila, ngunit muling binuhay ng Diyos.
Sa kanyang kapangyarihan nangyari ito. Siya ang tinutukoy sa kasulatan na batong ipinatapon ng mga manggagawa na walang halaga sa pagtatayo ng bahay. Pero ito pala ang panulukang bato ng buong struktura. Binaliwala si Jesus ng mga leaders. Pinapatay bilang walang halaga. Pero siya pala ang pinakamahalaga. Sa kanyang pangalan, dumating na ang kaligtasan para sa lahat. Matapang na nakapagsalita si Pedro sa harap ng mga leaders sa kapangyarihan ng Espiritu ni Jesus. Ngayong panahon, hindi kaya tayo ng maglakbay na sama-sama sa simbahan in a synodal way. Ang ibig sabihin ng synod ay sama-sama sa paglalakbay. Sa paglalakbay ng sama-sama, dapat nating pakinggan at pansinin kahit na ang mga maliliit at ang mga inaakala ng mga tao na hindi mahalaga. Makinig tayo sa Espiritu Santo na madalas gumagamit ng mga tao at mga pangyayari na akala nating walang kwenta, pero mahalaga pala sa mata ng Diyos. Kaya pansinin, pakinggan at isaalang-alang natin ang lahat. Iba talaga kung kumilos ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga tao na hindi pinapansin upang itayo ang kanyang kaharian. Ginamit ng Diyos ang taong pilay na nagmamalimos lang sa templo upang tawagin ang pansin ng lahat, pati na ng Sanhedrin. Ginamit ng Diyos ang mga apostol, mga taong probinsyano na hindi nakapag-aral upang magpahayag ng magandang balita, pati na sa mga leaders. Ginamit ng Diyos si Jesus na itinakwil ng mga leaders at pinapatay pa nga upang magbigay ng kaligtasan sa lahat. Ngayon, baka ginagamit ng Diyos ang mga katutubo, ang mga pulubi, ang mga out-of-school youth, ang mga drug addicts upang pukawin ang kamalayan ng simbahan at ng lipunan. Maging palaging bukas tayo sa pagkilos ng Diyos, sa pagkilos ng banal na Espiritu. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kababaang loob na tanggapin ang lahat sa aming sama-samang paglalakbay sa simbahan at pakinggan ang lahat. Maaaring nagsasalita kayo sa pamamagitan nila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.